Tayo pong manalangin sa gabing ito. Lord, salamat po Jesus Christ na muli kami po ay magkakasama sa mga oras na ito. Dalangin po namin, Lord, ang malayang pagkilo sa mga espiritu for this night. Dalangin namin na patuloy na turuan niyo po kami na lumago sa aming pananampalataya sa inyo, Lord God. At kung ano man na mga concerns namin, mga issues po namin, Lord God, in life, dalangin po namin, O Father God, na patuloy niyo po kaming katagpuin. Salamat, Panginoon, na may ganitong platform na bagamat kami po ay malalayo, kami po ay pinagsasama niyo po sa pamamagitan niyo pong mga salita. Sa inyo, Lord God, ang papuri, sa inyo pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight sa ating ika-106 Bible study, related pa rin ito doon sa Solas of Reformation. Yung pangalawang sola ay yung sola fide, embracing faith alone. So kung maalala po natin yung pinag-aralan natin nung last week, yung sola scriptura or scripture alone. So again, welcome to our Bible study. At sa oras na ito, pag-aaralan po natin yung prinsipyo pertaining to sola fide. This is one tremendous and notable doctrine ng Christianity. The principle that salvation comes through faith alone, na tayo pong lahat ay maliligtas dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So this is very important in a world where we may be tempted to rely on our works. This doctrine emphasizes the exclusive and foundational role of faith in the Christian life. Kasi minsan, akala natin kailangan mag-perform tayo, kailangan na tumarabaho tayo, trabahuhin natin, magpakabait tayo, magpakahusay tayo para po tayo ay maligtas. Pero tinuturuan tayo tonight na ang kailangan lang pala talaga andun yung ating pananampalataya exclusively sa ating Panginoong Heso Kristo. So ano po ba yung historical context ng ating pinag-aaralan? So it originates from the Reformation in the 16th century na nakita ni Martin Luther na at saka ni John Calvin, nakita nila na may maling practices nga yung Roman Catholic. Kasi yung Roman Catholic, nagtuturo sila na kailangan magpakabait para pumunta ng langit, kailangan gumawa ng mabubuti na magagandang bagay para mag-earn tayo ng salvation to heaven. So it is the response to the works-based salvation na pinopromote ng Roman Catholic Church during that time. So nakita po ito ni Martin Luther at saka ni John Calvin, and they would like to restore ano pa talaga yung tunay na sinasabi ng Bible patungkol sa kaligtasan ng tao. And then nakita nga niya doon na yung kaligtasan ng tao ay isang regalo na nanggagaling sa Diyos at nakukuha natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. So it is very crucial for us to understand and interpret yung atin pong scripture pertaining to sola fide in a grammatical and historical hermeneutic. So it will ensure us that we grasp the intended meaning of biblical passages related to faith and salvation, avoiding misinterpretations that could compromise the doctrine. So kaya nga pinag-aaralan natin ito para hindi ka nasusway, grounded ka dun sa pananampalataya na tinanggap mo sa Panginoon. Kasi everything na pinag-aaralan po natin, these are all biblical. So, bigyan natin ng mga verses. Ano ba yung mga key verses na related dito sa sola fide? Number 1, yung Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. So, yung verse na ito, it affirms that salvation is by grace through faith and not by works. So sa Tagalog, sabi ng Ephesians 2:8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So malinaw na yung unang verse, sabi doon, tayo daw po ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalatayang ito ay kagandahang loob ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, regalo ng Diyos. Binigay sa atin ng Diyos ang pananampalataya na meron tayo. Hindi natin pinagtrabahuhan, hindi natin pinaghirapan, kusang ibinigay sa atin ng Panginoon at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. So tayong lahat maliligtas because of our faith, na yung faith na yun nanggaling din sa Panginoon, at ito po ay kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi dahil sa tayo ay mabait, hindi dahil tayo ay mahusay, kundi dahil po tayo ay mahal ng Diyos. Amen. Kaya pagdating natin sa heaven,
No more boasting. Hindi natin ipagmamalaki na nasa langit tayo, maliligtas tayo kasi ginawa natin tong mga good works na to. Tayo pong lahat ay maliligtas sa pamamagitan ng grace ng ating Panginoon. Ano pa po? Yung Romans chapter 3, verse 28. It declares that a person is justified by faith apart from works of the law. Tingnan nyo, sabi dito ng verse kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao. So tayo pala nagiging righteous, nagiging matuwid, nagiging perfect, nagiging holy, blameless in the eyes of God the Father dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Diba, yung nakaugalian natin before, sundin daw yung Ten Commandments, kailangan gawin ito, gawin yan, kasi kapag hindi natin to ginawa, hindi tayo pupunta ng langit. So malino na sinasabi dito na tayo po ay napatawad na sa ating mga kasalanan dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano pa po ang powerful verses? Galatians chapter 2 verse 16. It stresses that a person is not justified by works but by faith in Christ. So gayon man, alam naming ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. So tayo po ay pinatawad na ng Panginoon, past, present, and future sins. Bakit? Kasi nanampalataya tayo kanino? Kay Jesus Christ. Hindi kung kani-kaninong santo or santa. Malino na sinabi dito sa pananampalataya kay Jesus Christ. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Take note of that ha, hindi natin kailangan mag-perform. Yung good works natin, produkto lamang yon ng kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Lumalabas yun sa atin naturally kasi nga naunawaan natin na mahal natin ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, kaya nagagawa natin yung mga magaganda at mabubuting bagay. Pero hindi dahil doon tayo po ay maliligtas. Maliligtas tayo because of our faith to Jesus Christ. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. At tayo po yung lahat tonight, tayong lahat, tumanggap tayo kay Jesus na Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, kaya tayo po lahat ay napawalang sala na. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tingnan nyo, ang ganda ng verse, no? So, ibig sabihin, hindi mo pala kailangan talaga na i-fulfill, hindi mo kailangan talagang sundin yung kautusan. Ang kailangan mo pala talaga ay manampalataya kay Jesus Christ. Amen. Hindi ang religion ang magliligtas sa atin, kundi ang relasyon kay Jesus Christ. Yung ang John 3:16, yung ating favorite verse, it highlights the connection between faith in Christ and eternal life. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito ay na-emphasize natin yung kahalagahan ng pananampalataya kay Jesus para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang next question dyan, kapag ba hindi ako nanampalataya kay Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay ko, may buhay na walang hanggan ba ako? So the answer is no. Malino na sinasabi ng verse na kailangan manampalataya ka kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, it defines faith as the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. So yun yung pananampalataya kasi sasabihin sa iyo ng iba, nakita mo na ba ang Diyos in the physical? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayaring ating mga inaasahan, na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan dahil naniniwala ka kay Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga siya faith eh. Hindi mo siya literal na nakikita pero inaasahan mo na mangyayari yan sa buhay mo. Amen. Yun po yung pananampalataya sa ating Panginoon. So 5 points ang gusto kong ituro sa atin tonight para maging grounded tayo dun sa sola fide or dun sa faith alone. And then meron tayong concrete examples na biblical para alam natin na ay oo nga no, nakalagay pala yun sa Bible. So yung una, salvation by faith alone. It emphasizes that salvation is a gift received through faith in Christ alone. So naalala po natin yung the thief on the cross,
who by expressing faith in Jesus received the promise of paradise dun sa Luke chapter 23 verses 39 to 43. So hindi natin babasahin yung verse. Pero kung mababasa mo tong verse na to, nasaksihan natin dito ang isang makapangyarihang sandali sa panahon ng pagpapakapako kay Jesus sa krus kung saan may dalawang kriminal. 'Di ba may dalawang kriminal na katabi siya na ipinako din sa krus. Ang isa sa mga kriminal ay tinutuya si Jesus. Ngunit ang isa na kinikilala ang kanyang sariling pagkakasala at kinikilala ang kawalang kasalanan ni Jesus, 'di ba? Ay bumaling sa kanya sa pananampalataya. Nagmamakaawa siya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Bilang tugon, anong ginawa ni Jesus Christ? Tiniyak ni Jesus ang nagsisising kriminal na nagsasabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon ay makakasama kita sa paraiso. So ang ganda ng verse, no? Ang talatang ito ay maganda na naglalarawan ng pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya lamang kay Jesus Christ para sa ating kaligtasan. Ang nagsisising kriminal, wala na siyang pagkakataon, 'di ba? Para gumawa ng mabubuting gawa. Wala na siyang panahon, wala na siyang chance para umattend ng Bible study, 'di ba? Umattend ng fellowship, magbasa ng Bible. Anong ginawa niya? Umaasa na lamang siya sa kanyang pananampalataya kay Jesus bilang paraan ng pagtubos. Ang magiliw na tugon ni Jesus Christ ay nagpapakita ng agaran at tiyak na pangako ng kaligtasan para sa mga taong nagpapakumbabang nananampalataya at bumabaling sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ito po yung assurance talaga kahit hindi tayo mag-perform, kahit wala tayong gawin, as long as andun yung faith natin sa Panginoon, maliligtas po tayo. Ito ay nakatayo bilang isang malalim na halimbawa ng prinsipyo ng sola fide na nagbibigay diin ang kaligtasan ng isang kaloob na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. So again, walang kaligtasan ng tao kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya dapat at this moment, alam mo sa sarili mo na tinanggap mo na si Jesus, Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, dapat 100% sure ka na isasama ka ng ating Panginoong Heso Kristo sa paradise. Amen. Point number 2, exclusion of works. It clarifies that works contribute nothing to the grounds of our justification. Sabi nga ng Isaiah, di ba, parang basura lamang yung ating mabubuting gawa. Bakit? Kasi kapag naman gawa ka ng mabuti, eventually gagawa ka rin ng masama. Di ba? Lahat tayo, nature talaga nating tao na magkamali at magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Sa Philippians chapter 3 verses 4 to 9, Paul's transformation from a zealous legalist to a believer in Christ's righteousness. 'Di ba? Isinalaysay ni Apostol Pablo ang kanyang kahangahangang relihiyosong mga kredensyal bilang isang pariseyo. Imagine si Pablo, si Saulo, isang pariseyo, isang pare. Pero nung ginawa niya, 'di ba, siya yung against sa ating Panginoong Heso Kristo nung hindi pa siya nabuborn again. Tinatampok ang kanyang sigasig para sa batas ng mga Hudyo at ang kanyang walang kapintasang pagsunod dito. So sinusunod niya talaga lahat ng batas ni Moses. Gayunpaman, siya ay radikal na muling sinusuri ang halaga ng kanyang mga nagawa sa liwanag ng kanyang pakikipagtagpo kay Kristo. Kinikilala ni Pablo ng kanyang panlabas na mga tagumpay at pagsunod sa batas ay hindi sapat para sa katwiran sa harap ng Diyos. So na-realize na yun, nalaman niya talaga na wala lang pala lahat ng achievements niya. Wala lang pala talaga yung pagsunod niya sa batas para maging matuwid sa harap ng Diyos. Sa halip, pinahalagahan niya ang higit na kahalagahan ng pagkakilala kay Kristo at pagkasumpungan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. So, anong ginawa ni Pablo? Tinalikuran ni Pablo ang anumang pag-asa sa kanyang sariling katwiran at inilalagay ang kanyang pagtitiwala sa katwiran na nagmumula sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na binibigyan din ng prinsipyo ng sola fide. Na ang kailangan mo, hindi yung self-righteousness na meron ka, kundi righteousness, imputed righteousness ng Panginoon na inilagay na sa atin. Napatawad na tayo nung tayo nanampalataya kay Jesus. Ang talatang ito ay naglalarawan ng pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya lamang kung saan ang kasapatan ng katwiran ni Kristo ay nagiging pundasyon ng katayuan ng isang mananampalataya sa harap ng Diyos na higit sa anumang pagsisikap o merito ng tao. Ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang tunay na katwiran ay hindi nagmumula sa mga gawa.
Again ha, hindi nagmumula sa gawa ang ating righteousness, kundi sa pananampalataya sa natapos na gawain ni Kristo Jesus sa krus 2,000 years ago. Kaya napakahalaga talaga yung ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Point number 3, grace as the basis. So it underscores that salvation is a result of God's grace, not human merit. Naalala natin yung parable of the prodigal son where the father's forgiveness is based on grace, not the son's works, dun sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Di ba ibinahagi dito ni Jesus Christ ang kilalang talinghaga ng prodigal son? Ang isang suwail na nakababatang anak ay humihingi ng kanyang mana at ang ginawa niya dito, nilustay niya ito at walang ingat sa kanyang pamumuhay. Dahil sa kahirapan, nagpa siya siyang umuwi, nagbalik sa kanyang ama. Naghihintay ng paghuhukom. Ngunit anong nangyari? Sinalubong siya ng hindi inaasahan at labis na biyaya mula sa kanyang ama. Ang nakakatandang anak na lalaki sa simula ay nagdamdam sa pagtanggap ng prodigal son ay sumasagisag sa mapagmatuwid na saloobin ng mga Pariseyo. Ang talinghagang ito ay napakagandang paglalarawan ng lalim ng walang pasubaling pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Tingnan mo dito ha, may dalawang anak. Yung isa siguro over performance, ang daming mabubuti at magagandang gawa. Kaya nga sabi dito, yung elder brother is a representation of Pharisees, pare. Pero yung alibughang anak, tayo yon na nalayo sa Panginoon, nagkasala, nagkamali, pero lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, tinanggap siya ng Panginoon at nagkapagligtas ng ating buhay. So binibigyan din ito ang prinsipyo ng sola fide. Bilang ang nagsisisi na anak ay tinatanggap, hindi batay sa kanyang mga gawa. Di ba hindi naman sinabi nung ama, o sige, tatanggapin uli kita, mag-perform ka muna. Gawin mo muna ito. Dapat umaating ka lagi ng Bible study. Dapat nag-church ka lagi. Sa pamamagitan lamang ng kanyang abang pagbabalik at ang magiliw na yakap ng kanyang ama. Hinahamon ng talinghaga ang legalistikong pag-iisip na inilalantad ang puso ng Diyos para sa mga nawawala at ang kanyang kahandang magpatawad at ibalik ang mga tao sa pananampalataya at bumalik sa Kanya. Ito ay nakatayo bilang isang malalim na halimbawa ng pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya at ang walang hanggang awa ng Diyos. Walang patakarang pagpapatawad ng Diyos, walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos na always available for us. Kailangan lang talaga natin gawin, tanggapin, i-receive, paniwalaan sa ating buhay para ma-experience natin yung kapatawaran sa ating mga kasalanan, ma-experience natin yung freedom na ino-offer sa atin ng Panginoon. Point number 4, faith justifies apart from the law. It asserts that the law cannot justify, only faith can. Diba? Abraham's faith being counted as righteousness before the giving of the law. Genesis chapter 15 verse 6 at saka Romans chapter 4 verse 3. Pinangakuan na. Amen. Etong si Abraham. Pero wala pa naman siyang ginawa. Wala siyang any performance na ginawa. So makikita natin dito yung pundasyong sipi tungkol sa pananampalataya ni Abraham na ibinibilang bilang katwiran. Sa Genesis, ipinangako ng Diyos kay Abraham ang mga inapo na kasing dami ng mga bituin. At si Abraham ay naniwala sa Panginoon na nagresulta sa pagbilang nito ng Diyos bilang katwiran. Ang deklarasyon na ito ay binibigyan din ng prinsipyo ng sola fide, ng katwiran ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga gawa, kundi ibinibilang sa mananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba nang ginawa lang ni Abraham, nanampalataya lang siya sa Panginoon. Si Apostol Pablo sa Roma ay kumukuha sa halimbawang ito upang ilarawan ang walang hanggang katotohanan ng katwiran ni Abraham ay hindi batay sa pagsunod sa batas o mga gawa, kundi sa kanyang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. So, ganun din tayo. Naniniwala ako na sa ating mga prayer as we study the Word of God, may mga pangako ang Diyos sa ating buhay na ibibigay yun ng Lord dahil tayo nananampalataya sa Kanya. Hindi dahil tayo ay nagpakabait, hindi dahil tayo ay nagpakabuti. Kasi nga sabi ko nga, yun po ay bunga lamang ng ating pananampalataya sa Panginoon kung lubos nating naunawan ng Kanyang biyaya, ang Kanyang grace, ang Kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Ang talatang ating binasa ay nagsisilbing isang mahalagang pagpapakita na ang kaloob ng katwiran ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya lamang na nagtatatag ng isang mahalagang pamarisan para sa pag-unawa sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya sa buong biblical na salaysay.
So ano po yung point number 5 natin? So meron tayong assurance through faith. It provides the believer with assurance of salvation through faith in Jesus Christ. The Apostle Paul, or Apostle John rather, stating that the purpose of his gospel is to lead people to faith in Christ for eternal life. John chapter 20 verse 31. Yun yung goal natin. Bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? So lahat ang goal po natin, malid ang tao makakilala kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay niya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. In the same way, ganun din yung gawin natin to people around us. We share the gospel to them para ma-experience nila yung ino-offer na love and salvation ng Lord. So ipinahayag ni Apostol Juan ang layunin sa likod ng kanyang ebanghelyo na nagsasabi, ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang talatang ito ay sumasaklaw sa kakanyahan ng ebanghelyo ni Juan na nagbibigay diin sa pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya. Ang salaysay at mga tanda na sinalaysay sa ebanghelyo ay hindi lamang makasaysayang makatalaan kundi ginawa upang paniniwalaan si Jesus bilang ang pinakahinihintay na Mesiyas at ang anak ng Diyos. Ang ebanghelyo ay nagsisilbing isang nakakahimok na patotoo upang anyayahan ng mga mambabasa na magtiwala kay Jesus na kinikilala siya bilang ang pinagmumula ng buhay na walang hanggan. Malinaw ang layunin ni Juan upang linangin ang pananampalataya na umahantong sa sagana at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng personal na kaugnayan kay Heso Kristo. So kailangan andun yung personal relationship natin sa Panginoon. Kilala natin ang Diyos at kilala tayo ng Panginoon. Ang talatang ito ay nagpapatibay sa pangunahing tema ng Sola Fide na nagbibigay diin sa kailangan na papel ng pananampalataya sa pagtiyak ng kapagbabagong buhay na regalo ng kaligtasan. Amen. So tayo po, sabi ko nga, natatransform tayo, naging born again tayo in spirit and even the things that we're doing because of our faith sa Panginoon at trabaho yun ng banal na espiritu sa ating buhay. So sa ating conclusion tonight, Sola Fide is a foundational doctrine that safeguards the purity of the gospel. So dahil naunawaan mo to, wala nang makakapigil sa'yo para manindigan na ikaw ay ligtas na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Hindi mo na mararamdaman magigilty ka or meron kang shame or nahihiya kang lumapit sa Panginoon kasi nagkakasala ka pa rin or nagkakamali ka because of your faith to God. Sabi ng salita ng Diyos, righteous na tayo in the eyes of God the Father. It affirms that salvation is a gracious gift received by faith in Christ alone. Buti na lang libre ito. Buti na lang kinahabagan tayo ng Panginoon. Paano kung may bayad? May maliligtas kaya? Paano kung may qualification? Paano kung may credentials na kailangan for us to be saved? Pero tayong lahat tunay, kinahabagan tayo ng Panginoon. Minahal tayo ng Diyos. So it encourages believers, tayo, believers of Jesus Christ, na mag-rest in the finished work of Christ and find assurance in the promises of God. Tandaan mo, tapos na ang laban kasi nagsisimula tayo sa finished work of Jesus Christ. Hindi mo na kailangan ulitin yung tinapos na gawa ng Panginoon. Dapat assure ka na sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Lord na meron ka ng buhay na walang hanggan. At naniniwala ka na lahat ng pangako ng Diyos sa buhay mo mangyayari in His perfect time. Amen. So as we reflect on Sola Fide, i-anchor natin yung ating tiwala kay Jesus Christ alone for our salvation. Again, gusto ko itong emphasize. Sana yung tiwala natin na kay Jesus lang. Hindi after tonight's Bible study, magpe-pray ka pa rin kung kani-kaninong santo para lamang maligtas ka or para lamang marinig yung panalangin mo ng Diyos Ama. Tandaan mo, there's only one mediator between God and man. Si Jesus Christ lang po yung ating ultimate mediator, sabi ng Bible, ng ating Bible. May we reject any notion of earning our way to God and instead embrace the free gift of grace through faith. Tanggapin mo yan. Hindi mo kailangan mag-perform to the highest level na talagang magpakabait ka. Kahit na magpakabait ka or gumawa ka ng mabuti, eventually magkakamali po tayo. Pero dapat nakasandig tayo dun sa ating pananampalataya sa Panginoon, dun sa regalo at biyaya ng Diyos na freely ibinigay niya sa atin. All we have to do is to believe, to embrace that, paniwala natin sa buhay natin. Let our lives reflect the gratitude and joy that come from understanding and applying the truth of sola fide in our daily walk with Christ. So dahil inibig tayo ng Diyos,
pinili tayo ng Diyos, yung pananampalataya na meron tayo galing din sa Diyos, ano ba ang dapat nating respond dun sa pag-ibig na tinanggap natin mula sa Panginoon? Di ba pag-ibig din? So mahalin din natin ang Diyos, mahalin din natin yung ating kapwa. Andun yung gratitude, andun yung joy, andun yung kapayapaan, andun yung pag-asa, andun yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat for this night. Salamat, Panginoon, na patuloy na ginaground niyo po kami sa doctrine po ng kaligtasan. Salamat na we are saved by faith alone. Salamat sa Sola Fide, Panginoon. Salamat na ando na kami po ay nanampalataya sa inyo na aming sariling Panginoon na tagapagligtas at ang pananampalatayang ito'y nanggaling din sa inyo, Lord. Lord, salamat. We are grateful na pinili niyo po kami of all the millions of people and billions of people all over the world. Lord, kami po ay pinili niyo. Minahal niyo po kami, Panginoon. Hindi kami worth it. Hindi kami deserving, Panginoon. Pero Lord, alam namin na may purpose ka sa bawat isa po sa amin. May calling kami, layunin ka sa amin. And your promises will come to pass in your perfect time. Kaya Lord, patuloy lang kami magtitiwala sa inyo at patuloy nga ng honor, ang glory, binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.